Isa talaga sa mga rason kung bakit ginawa ko ito ay kung ano mang kadahilanan ay hindi po natin alam. Ito'y pagsubok lamang sa atin na gawin din talaga natin ang ating part as may-ari, as owner, na talagang tutukan natin. Hindi lang natin dapat iasa ito sa ating mga caretaker. Kasi nga medyo masakit sa akin kasi meron nagkakaroon na ako ng personal attachment, kumbaga. Kailangan natin gawa ng paraan, kailangan natin kumilos, kailangan natin ng sipag at tiyaga para umasenso tayo. Huwag nating iasa sa gobyerno, mga kasamsaka. Kasi temporary lang po ang maitutulong ng ating gobyerno. Nasa atin po. Umpisahan po natin sa ating sarili. Maging masipag tayo, maging matiyaga tayo para umasenso tayo. Huwag nating iasa ang ating pag-asenso sa ating gobyerno. Isang maunlad na umaga sa atin, mga kasamsaka, isang maunlad na Pilipinas, isang maunlad na Mindanao, at isang maunlad na pangkabuhayan na naman ang ating ibabahagi sa inyo. So mga kasamsaka, meron tayong mga pagbabagong ginawa sa ating free range chicken kasi nga ito yung mga unexpected natin na mga nangyayari na kailangan natin gawa ng solusyon. Kung ano yon ay ipapakita ko sa inyo ang kadahilanan kung bakit meron kaming ginawang pagbabago. So sa ngayon, mga kasamsaka, gusto ko ipakita sa inyo, andito na naman inyong lingkod, Churen Colmo, para meron na naman akong ibabahagi sa inyong magandang kakapulutan natin ng aral, kakapulutan natin ng gabay para mapasok natin ang larangan ng pagmamanukan at ang larangan ng agrikultura. So sa mga kababayan natin dyan na nagbabalak na pasukin ang larangan ng pagmamanukan o ang free range chicken, ito po ay isang napakagandang plano. Kasi ito ay hindi para lang sa personal consumption natin, kundi pwede natin itong pagkakakitaan at paunlarin ang ating pangkabuhayan sa pangaraw-araw natin na ginagawa. So ngayon, halina tayo at pasukin natin at i-discover natin ang ating free range chicken. So kung napansin ninyo, mga kasamsaka, medyo meron tayong changes or kaibahan na nangyayari dito sa ating free range chicken. So pansinin ninyo ngayon kung ano yung pagbabago na ginawa namin. So papakita ko sa inyo kung ano yon. So sa ngayon, mga kasamsaka, itong ating hagdan na nakawayan ay inilabas na po namin. Yung mga nilagay namin dito na paitlugan na nasa labas, ito dito, nakapalibot kasi ito dito ng mga paitlugan doon, hanggang doon sa likuran. So ang ginawa namin, mga kasamsaka, ay tinanggal na namin ito. Tinanggal na namin ang mga paitlugan nila. Ang ginawa namin ay pinasok na namin doon sa loob ng kulungan.
sa ngayon, nilagyan namin ito ng tent o nilagyan namin ng trapal para naman meron tayong shading na tinatawag doon sa loob at hindi ganun ka liwanag para makapag-itlog sila ng maayos. So ngayon ang ginawa namin ay nilagyan lang namin ito ng maliit na butas dito sa ilalim. Ito dito. Ayan. Ayan. Dito sila dadaan kung mangingitlog sila. So, sa nangyari ngayon mga kasamsaka, ito yung nagiging effective na pamamaraan kasi nagkakaroon ng kumbaga hindi na stress ang ating mga manok sa tuwing sila'y nangingitlog kasi doon sa loob ay shaded siya, so hindi masyadong maliwanag at hindi din masyadong dark. So katamtaman lang ang ilaw kasi dyan sa itaas hindi din namin nilagyan ng trapal para naman meron tayong ilaw na pumapasok doon sa loob. So sa nangyayaring ito ngayon mga kasamsaka ay mas nagiging organized ang pangingitlog nila at hindi sila nasa-stress. So kung gustong mangitlog nila ay dadaan lang sila doon sa ilalim sa maliit na butas at doon sa loob ay nangingitlog na sila. So papakita ko sa inyo mamaya kung ano ang standing or status ng ating paitlugan doon sa loob. Isinakatuparan na po natin ang request or suggestion ng ating mga kasamsaka na tanggalin na natin dito ang ating mga pugaran or ang ating mga paitlugan at ipasok na natin ito sa mas darker at safe area. So ngayon mga kasamsaka, ito yung nagiging second option ng ating mga manok na pwede na sila ditong dumapo kung sila gustong mamahinga. So ito na po yun. At ito na po yung sinasabi ko sa inyo na pinaikutan na po namin ito ng trapal or tent. So paikot ito mga kasamsaka, ayan. Sinecure talaga natin na hindi mababasa at maganda na ang paitlugan ng ating mga manok. So ito din mga kasamsaka, ito nilagyan namin ng kawayan dito para maging pahingahan na din ang ating mga manok. So hindi sila nababasa dito kasi meron din tayong proteksyon na yero. Ayan, pwede silang dumapo dito pag gusto na nilang mamahinga. So yung ginawa din namin, may ventilation din tayong ginawa dito. Ayan, para naman makapasok ang hangin doon sa loob at maliwanag din. Meron ding liwanag na pumapasok doon sa ating kulungan. So sa ngayon mga kasamsaka, ito na yung update ng ating paitlugan. So ngayon ipapasok ko kayo. Itutur ko kayo sa loob ng ating paitlugan mga kasamsaka kung bakit nasabi kong napaka-safe na ang ating mga itlog at nagkakaroon na ng privacy ang ating mga manok. Nakikita ninyo nakalak. Nakalak na ang pinto, sarado na ang pinto. Meron kaming ginamit na kandado para naman safe ang ating mga itlog sa anumang mga balakid or mga nilalang na kung saan pwedeng makasira or makabawas sa pagdami ng ating produksyon ng mga itlog. So mga kasamsaka, kagaya nga ng sabi ko sa inyo na isa sa mga tips na natutunan ko din sa pagmamanukan ay kailangan talaga na meron tayong panahon. Meron tayong oras na igugugol natin sa ating mga alaga o sa ating mga manukan. Kasi nga, yun nga ang dahilan ay
minsan hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa loob ng ating manukan pag wala tayo talaga para tutukan ito. So ang nangyayari mga kasamsaka ay hindi naman natin pwedeng pagwalang bahala din ang mga nangyayari, kasi kung gusto natin dumami ang ating mga manok, yun nga talaga ang kailangan. Kailangan meron tayong pakain, meron tayong malinis na tubig, at meron tayong pagkain na nakahain sa kanila parati. At the same time, meron tayong safe na lugar para sa ating mga manok. So safe ang ating mga alaga, safe din ang kanilang maitlog, at safe din ang kanilang pagdami. So pag maganda kasi ang environment or ang lugar ng ating mga manok, ay talagang dadami ito. So sa akin din ay, sa part ko din ay meron na talaga ako noon. Meron akong pakain, meron akong malinis na tubig, meron akong magandang kulungan, meron akong pagmamahal din sa aking mga manukan. Kaya nga lang, ang nangyayari is like, meron tayong mga ginagawa, meron tayong ibang obligasyon na ginagawa sa syudad, na kung saan talagang maiiwan natin ang ating mga manukan dito. So, yun din ang isang isasuggest ko sa inyo, na dapat talaga meron kayong tagapag-alaga na pwede nyong mapagkatiwalaan at talagang pwede nyong iwan and next to you, na pwede ding magdesisyon para sa inyo at magkaroon din ng inisyatibo. Merong sariling initiative mga kasamsaka na kung ano ang dapat gawin. Meron ding plano. Yun talaga ang isang napakagandang quality or qualities na dapat hahanapin natin sa ating mga caretaker na iiwan natin sa ating farm. Dapat talaga ay pwede nating iwan ang ating tiwala sa kanila. Yung trust talaga ang pinakamahalaga para naman talagang lumago kung ano man yung larangan na ating pinapasok. So isa sa mga pagkakamali ko din ay hindi ko masyadong natutukan o hindi ko masyadong nagabayan din ang aking pagmamanukan, sa kadahilanan nga na meron tayong obligasyon at meron din tayong negosyo na inasikaso sa syudad, na hindi natin minsan nababantayan ang ating mga manok. Isa din sa factor na i-consider natin na hindi talaga dadami ang ating mga manok pag hindi maganda ang ating paitugan. Kasi yun yung isa. Kasi pag gusto nating dumami, kailangan mangitlog ang ating mga manok. I-consider natin na dapat safe ang kanilang kulungan, hindi nababasa ang kanilang kulungan, shaded ang kanilang kulungan, hindi talaga maliwanag. Tama talaga ang sinabi ng ating mga kasamsaka na expert na din sa pagmamanukan, na dapat shaded talaga or hindi ganun kaliwanag ang paitlugan ng mga manok. Para naman hindi sila ma-stress at magkaroon sila ng privacy. Kagaya ng sabi ko kanina, pareho lang din yan sa tao, na kailangan din ng privacy pag nanganganak. At the same time, yun din mga manok natin mga kasamsaka, kailangan din nila ng privacy na hindi sila nasistress. At kumbaga, nagkakaroon sila ng peace of mind pag nangingitlog sila, di ba? May peace of mind pang nalalaman. So ngayon mga kasamsaka, ito na yung ginawa natin na update. Sana ito'y experiment lang din naman. Pero, ginamit din natin ang mga suggestions o mga suggestions ng ating mga kasamsaka, na binigyan tayo ng gabay. At talagang malaking tulong sa atin na nagkakaroon tayo ng mga ideas na ganito. So, isa talaga sa mga rason kung bakit ginawa ko ito ay talagang na-experience ko kasi na talagang hindi dumadami ang aking mga itlog. So nung nasa labas pa ang mga itlog ng ating mga manok ay talagang walang chance talaga na mapisa. Kung hindi nabubugok ito, kinakain ng ibang mga manok. Meron talagang mga manok din na sinisip-sip nila ang mga itlog. At meron din talagang mga nilalang din na hindi natin pwede pagkatiwalaan din, kasi talagang nawawala ang mga itlog. So ngayon, ang ginawa natin ay safety first. Pinasok natin dito sa loob ang ating mga pugaran o ang ating mga paitlogan. Sa nakikita ninyo, ayan na. Ayan na. So ngayon, meron akong nakikita na 4 dito na pugad na kung saan meron ng mga itlog. So hindi kagaya before na parang pagdating ko, nasa 8 or 7, pagbalik ko, nasa 2-3 na lang. Kung ano mang kadahilanan ay hindi po natin alam. Ito'y pagsubok lamang sa atin na gawin din talaga natin ang ating part as may-ari, as owner, na talagang tutukan natin. Hindi lang natin dapat iasa ito sa ating mga caretaker. Dapat talaga meron tayong panahon, meron tayong oras na i-google natin. Kasi ngayon nga ang sabi ko, ang pag-aalaga ng mga manok mga kasamsaka ay hindi lang talaga para sa personal consumption natin. Pwede natin itong pagkakakitaan. Ang mga manok natin ay pwede talaga nating gawing pet. Magiging part sila ng life natin. Kasi nga ako nga, kung may mga bisita ako or andito yung mga pamilya ko, andito ang pamilya ko na gusto nilang kumain ng mga native chicken, ayoko talagang tinitingnan
na ito'y kinakatay kasi nga medyo masakit sa akin kasi meron nagkakaroon na ako ng personal attachment kumbaga. So may feelings ka na sa iyong mga alaga. So ito'y talagang nagiging stress reliever ko na. Nagbibigay na ito sa akin ng saya, nagbibigay na ito sa akin ng tuwa at nagkakaroon ako ng magandang smile dahil pag nakita ko ang aking mga manok na dumadami talagang napakagaan sa kalooban. So, wag nating isipin lang nag-aalaga tayo kasi ibebenta natin sila. Kundi, gagawin din natin itong part sila ng ating buhay. Magiging pet natin sila at magiging closer, meron tayong closer attachment sa ating mga alaga. So, mga kasamsaka, sa mga lahat ng mga nagbabalak dyan na gustong magmanukan, umpisahan na po ninyo. Kasi nga, in time, kahit hindi kayo masyadong may alam, o hindi naman pwede talaga wala tayong alam. So, kailangan na natin magbasa, kailangan natin manood ng mga videos. Kagaya nito na ginagawa namin kasi meron ding maraming mga Pilipino or mga kasamsakan natin na handang mag-share ng kanilang ideas, handang mag-share ng kanilang mga views and opinions para matulungan din tayo. So, gamitin natin yung tool o gamitin natin yung gabay para makapag-umpisa tayo. So, kahit maliit lang ang ating lugar, kahit nasa backyard lang tayo, o even sa likod ng ating bahay, pwede natin gamitin ito. Pwede lang natin tayong bumili ng net at i-secure lang natin ang area. Then mag-provide lang tayo ng mga pagkain na kung saan makukuha lang din naman natin dito sa kapaligiran natin. So wala talagang problema ang free range chicken kasi kakain sila. And healthy pa talaga ito at masarap ang karne ng native chicken. So mga kasamsaka, inaanyahan ko kayo na magkaroon kayo ng plano at gawin ninyo itong possibilities na mangyari kasi nga kung hindi natin uumpisahan ngayon ay wala talagang mangyayari. So kung may plano tayo, pagplanuhan natin ito, pag-aralan natin itong mabuti at umpisahan na natin ito kaagad para naman makatulong ito sa ating pangkabuhayan at mapaunlad natin ang ating buhay. So mga kasamsaka, bawal talaga ang tamad sa Pilipinas kasi pag iasa mo lang ang buhay mo sa gobyerno, talagang walang mangyayari sa atin. So kailangan natin gawa ng paraan, kailangan natin kumilos, kailangan natin ng sipag at tiyaga para umasenso tayo. Huwag nating iasa sa gobyerno mga kasamsaka. Kasi temporary lang po ang maitutulong ng ating gobyerno. Nasa atin po. Umpisahan po natin sa ating sarili. Maging masipag tayo, maging matyaga tayo para umasenso tayo. Huwag nating iasa ang ating pag-asenso sa ating gobyerno. Sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please guys, do subscribe and just try to hit the notification bell para updated kayo sa aming mga videos at mga contents na ibibigay namin sa inyo na magiging gabay sa pag-unlad ng ating pangkabuhayan para mas maging maunlad pa ang ating buhay, maging maunlad ang Pilipinas, maging maunlad ang Mindanao o padayon sa pag-uswag Mindanao. So ito yung Kusinero Moreno, nagpapasalamat sa inyo at maraming salamat sa inyong suporta na ibinibigay ninyo sa akin, sa aking mga videos o sa ating channel na ibinibigay ninyo suporta. Maraming salamat po.